Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, bakit yung pagiging nice guy mo is a disadvantage. Ready ka na pare? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Iwasan mo magpaka-nice guy, lalo na yung mga amoy nice guy pare. Kaya kung gusto mo mag-amoy bad boy, mga perfumes natin pare, available sa TikTok Shop at Shopee. Last time kung chinek pare, may discount yung mga app na yon. So i-grab nyo na yung opportunity pare na mabili nyo ng mura to. Alright? Link nasa description. Napaka-importante talaga na may mga ganitong klase ng video na nagagawa. No? Kasi sa totoo lang bro, ang daming disadvantage ng pagiging nice guy. Okay? Actually, lugi ka na sa babae, lugi ka rin sa buhay. Lalong-lalo na yung sa buhay. Okay? Kasi babae, pwedeng iwasan yan eh. Pwedeng iwasan yung babae. So, pwedeng hindi mo problemahin. But yung reality ng buhay, hindi mo may iwasan yun. At kung nice guy ka, babatok-batukan ka lang ng realidad. Okay? So, ito yung example nun pare. Basahin natin to ha. Ang title, lagay ko dyan sa screen ha. Ang title, pinahatak ko na lang ang kotse ko para hindi na magamit ng pamilya ng girlfriend ko. Okay? Bakit kaya? At the age of 30, ngayon pa lang ako nagkaroon ng sarili kong kotse. Pangarap ko talaga to matagal na. Actually, karamihan ng mga lalaki, isa yan sa mga pangarap. Ang mag-amina na tayo ang magkaroon ng kotse. Okay? 30 years old pare, sa tingin ko ito yung time na may ipon ka na, di ba? Kung inayos mo yung 20s mo pare, no? By 30 may ipon ka na niyan. For sure ako, kaya mo nang bumili ng kotse by the time na 30 ka na. As long as inaayos nyo yung 20s nyo, okay? Nagawan ko na ng video yan. Ayusin nyo yung 20s nyo para maging masarap yung buhay nyo ng 30s, okay? Pangarap ko talaga to, matagal na. Una ko pa pinasakay sa kotse ko, family ng girlfriend ko. 7-seater siya, malaki family ng girlfriend ko, kaya ay ilan lang nakasakay. Palitan naman silang pinasyal. Okay? Palitan daw na pinasyal yung kamag-anak ng girlfriend niya. Doon pa lang bro, medyo sablay na eh. No? Bakit parang obligado ka pang ipasyal yung buong angkan ng girlfriend mo, pare? Alright? As much as possible, mama-papa lang. Di ba? Mama-papa lang. Pero kung marami sila sa bahay nila, mga pinsan pa, hindi na dapat ganun, pre. Okay, hindi na dapat ganun. Okay? Dapat sinasabi nyo to sa mga girlfriend ninyo. Sama mo si mama-papa mo. Yun lang. Kailangan maging klaro kasi kayo, bro. Tuloy natin, no? So, 10 kasi sila sa family. Okay? Kaya salitan sila nakasakay ng kotse. Sabi ng papa niya, sana daw van na lang binili ko. Tignan mo. Sila pa may ganang magkomento sa binili mong kotse. Akala mo may pambili ng sasakyan. Okay? May mga ganito pare. Okay? May mga ganito, sa totoo lang, meron. Mga ulupong na tao. Kahit hindi sila komento, pare, mga advices, mga ganitong klase ng tao, mga magbibigay ng advices, recommendation, pero sarili nilang buhay hindi nila maayos. No? Or hindi nila kaya yung sinasabi nila. So, sabi ng papa niya, van na lang ang bilin ko para daw kasya lahat. Parang kotse ko pa daw magiging dahilan ng pag-aaway nila ng pamilya kasi di kasya lahat. Wala kasi silang kotse. Oh, biruin mo. Di ba? Sabi ko na eh, madalas mga ganito eh. Di ba? Hiniram ng kuya ni girlfriend yung kotse ko once. May a-attend ng kasal. Pinahiram ko, sabi ko, within the day, pakibalik. Binalik sa akin after 2 days. May gas-gas na kaagad yung kotse. Sabi niya, baka daw ako nakagas-gas kasi iniingatan naman daw niya. Pero mo, walang iyang pamilya to pare. No? Sobrang walang iyang pamilya to. Yung isang tatay na kung makapag-recommend, kala mo may pera, wala naman palang kotse yung pamilya. Kuya, kapatid na balahura gumamit, pinahiram mo na, balahura pa, ikaw pa sisisihin. Diba? Usually, pag may pinahiram ka na nagasgas, diba yung matinong tao, sabi, ay ganun ba, nasira ba bare? Wala ba yan? Sure ka?
O sige, pagawa ko na lang bro. Di ba? Pero wala eh. Wala kasing pangbayad tong mga to. Okay? Walang pambayad tong mga to. Lalong-lalo na yung mga ganitong klaseng mga nanghihiram, puro hiram. Nasa isip kasi nila, gusto nilang pumorma. Okay? Gusto nilang pumorma, pero wala namang laman yung bulsa. Kaya yan, manghihiram na lang. Pero okay lang sana kung manghihiram, ipo-full tank, ikaka-car-wash bago ibalik sa'yo. All goods. Pero yung mga ganito, puro forma lang to. Ay, wala namang laman yung wallet. Pinalipas ko na lang summer outing ng family nila. No? Hiniram yung kotse ko, di ako nakasama kasi hindi ako kasya. Naknang putya. Walang iya. Usually, ang pamilya na manghiram ng sasakyan, pag hindi nakasama yung may-ari, parang maihiya na eh. Magre-renta na lang ng iba eh. Diba? Tinuloy pa nila kasi makapal mukha ng mga to, bro. Tapos may iba silang kasama sa bahay na di na sumama kasi ayaw mag-commute. Ito na naman narinig ko, sana van na lang daw binili ko. Mga loser. Pagbalik galing outing, nag-aaway-away ng pamilya nila kasi may mga nainggit, hindi sumama tapos nagsusumbatan na. Pati ako, nadamay. Akala ko matatapos na issue nila doon, naulit pa. Dito pa lang bro, naibitawan ko tong girlfriend ko na to. Ayoko. Bili mo na papasok ka sa ganitong klase ng pamilya, pare. Diba? Araw-araw mong makakasalamuhay mga ganitong mga dugyot na pamilya na puta. Wala na nga pambili ng sasakyan, idadamay ka pa sa away nila. Kung ano-ano pang sasabihin, makakarinig ka pa ng kung ano-ano. Meron pa, gusto ng ate ni girlfriend na gawing bridal car yung kotse ko. Hihiramin, hindi hirerentahin. Hindi pwede kotse ko ng araw ng kasal ni ate kasi susunduin ko kuya sa airport. Ang damot ko na daw. Biruin mo. Paano daw makapunta family nila sa simbahan kung walang panghatid? Pwede naman magrenta. Tama, sabi niya rito, pwede naman magrenta. Oo, bakit? Wala kayong pera pang renta? Kakasal-kasal kayo, wala kayong pangrenta ng ano ninyo. Usually, ganun eh. Diba? Katulad nung kasal ko, may kotse naman kami. Pero hindi ko ginamit kasi hindi yung aesthetic niya, hindi pang bridal. Ang nagrenta ako ng Jeep. Yung Jeep na brand, pare yung top down yun eh. Top down na Jeep yun. Nagrenta ako. Kasi yun yung aesthetic na pang bridal, maporma, Jeep. Diba? Tapos naka top down, so nakatayo kami dun sa sasakyan. No? Nakatayo kami dun. Maporma, may pera ako eh. May pera kami. Kasama sa budget yun. Kung magpapakasal kayo, wala kayong pang bridal na kotse, puta, hindi nyo deserve magpakasal. Puta, mga dugyot kayo. Diba? Ayaw na nila gumastos. Ito na naman sa walang katapusang awayan. Akala mo ang laki ng problema. Nakatikim lang ng sumakay sa kotse ko, ayaw na magsi-commute. Sinisisi nila ako at kotse ko, kaya daw sila nag-aaway-away. Biruin mo yan. Usually, ang kotse nagbibigay ng comfort eh. Diba? Comfort to sa mga taong nakaka-appreciate. Pero kung mga dugyot kayo, malamang pag-aawayin nyo talaga yan. Ang problema sa'yo, pare, bakit ka nandyan kasi? Bakit ka pa nandyan, bro? Parang gusto mo pa kang sumali kasi. Diba? Para walang away, hindi ko binayaran kotse ko. Naiiyak na ako kasi matagal ko nang pinaplano magkakotse. Tapos dahil sa pamilya nila, nagkaaway-away na. Sabi ko baka malas yung kotse kaya pinahata ko na lang. Kaya ko bayaran sa totoo lang. Pero umpisa pa lang napakagulo na nila. Makikita mo talaga totoo nilang pag-uugali. Alam ko na ang problema mo, bro. Nakatira ka kasi sa girlfriend mo. Di ba? Yan ang problema sa inyo, pre. Di ba? Bumili ka ng mali ka rin eh. Inuunang-una mo yung sasakyan kaysa sa maghanap ng sarili mong place. Alam ko na ang pulot-dulo ng issue na to. Di ba? Doon ka nakatira eh. Like sinabi ko na sa inyo yun, bro. Di ba? Na never kayong titira sa bahay poder ng babae. Because it's gonna be shit. Hell yun. Lalo-lalo na yung ganitong klaseng pamilya. Di ba? Lahat ng gamit mo, hindi na sa iyo yun. Gagamitin nila yan. Kasi may power sila sa iyo eh. Di ba?
Ginojowa mo yung pamilya nila. So, alam nila yon. Pwede ka nilang i-bully. At yun ang ginagawa sa kanya. Di ba, pare? Kasalanan mo to, bro. Okay? Inuna-una mo yung kotse mo kaysa sa maghanap ng sarili mong place muna at saka ka magkotse. Di ba? Kasi by the way na kwento niya, parang laging may access sa kotse niya yung mga tao dito. Eh hindi naman magkakaroon lagi ng access yung mga tao na to sa kotse niya kung hindi siya diyan nakatira. Akala ko natapos na, natahimik na kasi wala ng kotse. Pinipilit na nila akong bumili ng van na kasya 18 katao. Promise daw hindi na sila mag-aaway-away. Tang inang mga may mga dugyot na to. Promise daw nila sila mag-aaway-aaway kasi sure kasya na buong pamilya nila. Sabi ko, sa laki ng pamilya niyo, bakit hindi niyo naisip mag-ambag-ambag para makabili kayo ng sarili niyong kotse? Hindi umaasa kayo sa akin. Eh, totoo. Di ba? So again, doon ka kasi nakatira, Brad. Okay? Diyan ka nakatira eh. Kasabi ko noon, nakipag-break ako sa girlfriend ko. Okay, good. Tama. Siya nakikiusap na huwag ako makipag-break pero tama naman, 'di ba? Mabuting umalis ako sa ganung kagulong pamilya. Mababaw ba ang dahilan ko dahil sa kotse at maingay na pamilya ng girlfriend ko kaya nakipag-break ako? That's a genius move, pare, na makipag-break. Okay? Because ito na lang tatandaan nyo, pare, no? Lagi ko sinasabi sa inyo na tignan nyo yung background ng pamilya ng girlfriend ninyo bago nyo i-push yung relationship nyo. Okay, I get it. Kung mag-ano lang kayo, mag-fling-fling lang kayo, naglalaro lang kayo, hindi mo na kailangan kilalanin yung pamilya. Kahit yung babae lang, good enough na yun. Okay ba yung girl sa'yo? That's good enough. But, if we're talking about long term, pare, okay? Hindi pwedeng hindi mo kilala yung pamilya niyan. Hindi pwedeng basura yung mga ugali ng pamilya na yan na papasukin mo at aasawain mo. Because, okay? Kung hell na yan sila ng mag-boyfriend-girlfriend kayo, kung mga buwisit na yan ng mag-boyfriend-girlfriend kayo, mas malala yan, bro, pag mag-asawa na kayo. Buti nga, mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila eh. Kasi yung mga ganong klase ng tao, pare, no? Mga ganyang klase ng tao, mga ano yan, bro, ano bang tawag natin doon? Mga linta, okay? Kung nasaan yung healthy na host, mayaman na host, didikit yan sila doon. Kaya for example, kunyari nagpakasal na sila, may sarili na silang bahay. Sinong unang-unang titira doon? Hindi kayo. Hindi kayo mag-asawa, kundi yung mga ulupong na yon. Diba sasabihin sa inyo, sabihin doon sa babae, dahil walang control yung babae, sasabihin, Candy, dyan mo nga patirayin yung mga pinsan mo para tol, malaki naman yung bahay nyo, 3 yung kwarto nyan, dyan mo na patirayin yung mga pinsan mo. Candy, dyan mo na patirayin yung ate mo. No, dahil nice guy ka, di ba? Hindi mo kayang magsalita ng saloobin mo, oo ka na lang. Diba? Titiisin mong sirain yung pangarap mo kasi hindi mo kayang sabihin yung gusto mong mangyari. Nice guy sa mundo na to will be taken advantage. Okay? Sa totoo lang, hindi naman niya kailangang ipahila yung kotse niya. Pinahila niya yung kotse niya because hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi niya kayang umalis dun sa sitwasyon na yun. Takot siya in the first place. Diba? Maikipag-break ka rin pala, dapat hindi mo na inano yung kotse. Sayang yung binayad mo dun. Maikipag-break ka, dapat tinuloy mo yung kotse. Umalis ka gamit yung kotse na yun, bro. Diba? Pero hindi. No? Takot siya. That's the nice guy for you. Yun yung nice guy. Mas gugustuhin ng nice guy, tatandaan nyo to pare mas gugustuhin ng mga nice guy, no, na mahirapan sila or malugi sila kesa makuha yung gusto nila. Ganyan ang galaw ng mga nice guy, pare. Mas gusto nilang malugi sila. Alright? So, yung mga ganong klase, pare, no, mga ganong klase ng pamilya, hindi yun red flag. That's a no-go zone. Talagang wag na wag nyo nang papasukin. Yung red flag kasi parang ano lang yun, warning sign. Baka pwede pang maayos. Yun ang red flag eh. Pero pag no-go zone, wag na wag mo nang balaking pumasok dyan because masisira ang utak at buhay mo, pare. Gawin mo, ang daming demand ng mga yun pero wala namang pambili. Totoo yan, pare Real talk yan. May mga nangyayaring ganyan, bro.
Yun nga lang, napagsasabihan ng tropa, nag-share sa tropa, napagsasabihan ng tropa, nakikipaghiwalay. Pero itong si tropa, mukhang wala atang tropang lalaki to. Malamang sa malamang kasi under siya dun sa babae, dun siya nakatira sa babae. Diba? Kung may tropa, sasabihin, pre, huwag na dyan, pre. Mahalis ka na dyan. Lugi ka dyan eh. Meron pa nga, nanay, no? Tatay pala, tatay. Nung umakyat ng ligaw yung tropa ko noon, matagal na yun eh, umakyat ng ligaw yung tropa ko noon, nakitaan niya kagad ng red flag kasi nakakotse siyang pumunta dun sa bahay, parang ang tawag dun, bibisita, first visit niya, no? First visit nung tropa ko na yun sa bahay nila. O, nung nakita nung tatay na akotse, biglang hinihiram pa. O yan, naniligaw, pinakilala ng girlfriend niya, naniligaw po yan, ako po sila dyan. Biglang nagbihis yung tatay, aalis, peram naman ng sasakyan. Oh, babalik ko lang din. No choice yung tropa ko noon kasi kakapunta niya pa lang doon. First meet up nila ng family niya pero nakita ka agad ng tatay, may sasakyan, hihiramin. Diba? Dugyot ng mga tao yun, pare. So, iwasan niyo yung mga ganun. No? Iwasan niyo yun. Di ba, alin ng mabad trip sila sa inyo kaysa naman sa malugi ka. Diba? Pinahiram mo nga, pagbalik, may gas-gas. O sino nga lugi? Ikaw. Pero kung nagdamot ka, nasa iyo yung sasakyan mo, secure ka, may gas-gas, wala. Okay? Naalis lang yun, may galit lang yung tao sa'yo. Pero in the first place, di mo naman kailangan yung tao na yun eh. Diba? Puro hiram. Gusto mo yung tao, gusto yung kaibigan ng tao na puro hiram, hindi kayang bumili. Pabigat yung mga yan, pare. Yung parang mga weights yan. Mabigat. Diba? Hindi ka makapunta doon sa goal mo pag may ganyan ang mga klase ng tao. Okay, pare? So, gusto kong i-share itong pangyayari na to para maiwasan nyo agad. Para pag nakita nyo na nangyayari na sa inyo, sibatan nyo na, bro. Kasi, kayong lugi dyan, bro. Kayong lugi dyan. Alright? Hope may natutunan kayo mga pare. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Naka-experience na ba kayo ng ganito? I hope not. So mga pare, like, comment, and subscribe, bro. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.